Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. So yung mga bata, alam na nila yung gagawin nila. Doon po sila kay Ate Kate po sila ngayong araw na to. Ayan. Ayan. Alam ko po kanina pa tayo pinapawisan. Amen. At least yung pawis po na yan, bukod sa mainit, ay nagpuri po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng awit. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, batiin natin yung mga katabi natin. Magandang umaga. Amen. Nice to see you. Sabi mo sa kanya. Amen. Masaya po tayo lagi pag tayo po ay nagkikita-kita. Time check, 5 minutes bago mag-alas 10. Yan. Minsan kailangan ko mag-time check. Baka sabihin ako yung mahaba lagi. Pero bago po tayo magsimula, nais ko muna po bigyan ng pagkakataon ang bawat isa. Kung mayroon man pong gustong itaas ang pangalan ng Panginoong Hesus, gusto kong magpasalamat sa Panginoon, sa biyaya. Yan, sabi nga ng ating inawit, sa biyaya ng Diyos, marami pong binibigay, pinaparanas ang ating Panginoong Hesus araw-araw. So meron po bang gustong itaas ang pangalan ng Diyos sa oras na to at magpasalamat? Kasi pag nagpapasalamat tayo, na itataas po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Meron po ba? Gusto ayun, si Nanay Wilma. Sige po, Nay, halika. Amen. Magandang umaga sa ating sister and brother. Sobrang nagpapasalamat ako talaga. Kaya na lamang kasi para maliligo na lang ako at naman pakiramdam ko. Lord, bakit kaya? Sobrang nervous ko, pero puri ng Panginoon. Dali-dali ako talaga. Magsisimba naman talaga ako. Kaya sabi ko, ano pa yung nararamdaman ko, Lord? Para ako kinapagpahal, bigla na lang kanina. Pero puri ng Panginoon dahil nakarating ako dito. Lagi ako nagpapasalamat sa kanya, minsan hindi ako tulog. Kapit yung takot ko, bakit lagi ako may takot? Lagi ako may kaba. Pero lagi naman ako nagpo-force sa iyo. Dati kasi ako nakakatulog. Nervyos. Pero po rin ng Panginoon dahil kaya mo parang hinihilip na ako. Kasi kanina, bigla may nagdating na magagawa sa amin ako kasi siya gumawa. Kasi ito yung bakit hindi ka ako nagawa. Siyempre, parang dali-dali na naman ako. Sabi ko rin, ano ba naman? Nagisindi na nga, hindi ka magawa. Tatlo na sana ako, di ba yung nagawin na ako. Talaga ako mag-asiba naman talaga. Kaya sabi ko, Lord, lagi ako nag-apuri sa iyo, nagpapasalamat sa mga biyahin. Kaya araw-araw yun, gabi-araw, pag-ising ko. Pero yung takot ko, nervous na ginawawala. Kung bigla na lang kinabahan kanina. Habang ako naliligo, sabi ko, ano pa nararamdaman ko? Bakit ako gano'n? Kaya purihin ng Panginoon talaga sa oras na ito dahil nagpupuri talaga ako nagpapasalamat sa kalakasan, sa mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa araw-araw. Yun na lang pagising mo sa umaga, Lord, salamat. Dito pa yung bibigay ng buhay. Salamat talaga, Lord. Ikaw ang talagang sobrang kaba ko, bakit laging gano'n. Kaya Lord, maraming salamat talaga sa umaga ito. Talaga, sabi ko lang talaga, sabi ko na pinanaulit kita, Panginoon. Siguro na ayun sa akin ng Panginoon. Hindi man ako lagi nandito sa simbahan, pero nagpe-pray ko itong ating simbahan dahil dito ko yung nakilala ang Panginoon. Dito ako nagpupuri. Kahit ako lagi mo rin pagpupuri, masama lagi ang pakiramdam ko, nahihilo ako talaga. Pero talaga nagpapasalamat ako dahil lagi sa biyaya ng kalakasan. Hindi ako talaga napikinig sa natitinag sa mga pagsubok. Lagi ng Panginoon ang nagagabay sa akin at sa iba pa ng mga kasama. Lord, maraming salamat sa umaga nito. Kahit na tuloy-tuloy yung sinasabi ko, pero talagang sobrang masalamat ko sa oras na ito at sa iba pang mga oras, Panginoon. Dahil nagpapasalamat talaga ako na andito at ating simbahan malapit lang. Kaya dahil ako kanina, sabi ko, naitay hata ako, pero ang aga kong gumising. Sabi, pero, Lord, sa biyaya mo, kalakasan, kaligtasan, at pag-iingat sa atin. Salamat sobrang salamat.
Binabalik ko ang pagpulit sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Amen. Talaga po sa biyaya ng Diyos. Nagbubuhay po tayo araw-araw. Meron pa po, bago po tayo po sa magpasimula. Sige, Nay, lalapit na lang ako dyan. Okay po. Sige po. Kasi itong kapatid ko nagpadala ng balik-baling back. Itong January 5 months na. Ngayon, talagang iba yung lumalapit ka at nagpe-pray sa Panginoon. Aside from me, my sister, Christian din yan, nagpe-pray din pala. Sabi, bayaran nyo na yan. At kanya ng precious yun. Thank you, Lord. Lumating na ito noong last week. Kaya ang iba na isinir na papasalamat sa Panginoon. At binuksan ng bank, binibideo nung nagano kasi kaya daw nahon ng ganong katagal ay nanood daw ng BOC at ng DFA, yung ganon. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Talagang prayer is very good. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hindi po nagbibigo ang Diyos. Tumutugon po talaga siya. Minsan wait lang. No, Nay? Salamat po. Meron pa po. Ay, si kapatid. Yan. Po. Nais ko lang pong magpasalamat sa ating Panginoon kasi yung binigay niyang trabaho sa akin ngayon. Kasi sabi sa akin na tinanong ako, ano ba day off mo? Wag lang ang weekday, weekends, wag lang weekends. Sabi ko, hindi po pwede. Pag hindi po weekends, hindi lang ako papasok, sabi ko gano'n. Tapos nalaman niya, tinanong niya ako bakit. Kasi po nasamba ako. Sabi ko gano'n. Sabi niya, o sige, nasamba ka pala, okay lang. Sunday, sabi niya gano'n. Kaya praise God kasi alam din nila na pag Sunday, sa Diyos talaga dapat. Kaya yun, papasalamat ako at minadali niya rin yung trabaho ko. Una siyempre, delivery rider. Sa Navarro pa ako nakapunta. Hindi ko kabisado yung lugar. Pero nagpasalamat ako kay Lord kasi nadali niya para sa akin. Yung ang bilis kong makita yung mga lugar-lugar na na mga black and lot. Madali lang hanapin. Yun. Kaya nagpapasalamat ako kay God kasi minadali niya yung trabaho ko at unti-unti niyang binabago yung trabaho namin. Kasi yung trabaho namin dati, nakakaubos talaga siya ng oras. Doon pa lang sa trabaho na yun, ubos na yung oras namin. Nakawalan na kami ng oras kay Lord. Kaya ngayon, sana nga, sa pagbabago ng trabaho namin, sana talagang magkaroon na kami ng oras kay God. Yun lang po. Thank you. Amen. Purihin po ang Panginoon. Meron pa po? Meron pa? Palagay ko'y wala na, hindi na sila natingin sa akin. Pwede na kayong tumingin. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Talaga po mabuti ang Diyos. Amen? At talaga po siya po ay tumutugon sa lahat ng panahon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin na. Salamat sa lahat ng mga patutuo. Talaga po ang Diyos ay napakagaling. Kung ano talaga yung pinag-pray mo, yung po yung binibigay niya. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa lahat po ng mga sa ngayon nagtaas ang iyong pangalan, nagpasalamat sa lahat ng mga tinugon mong panalangin. Yung iba, hindi man nagsalita sa harapan, but we know, Lord God, talagang tinutugon mo ang bawat panalangin. Lalo na, Lord God, ito ay naka-align sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Kaya naman patuloy, O God, sa araw na to, buksan mo ang bawat puso, ang bawat isip, banal na spirito. Welcome ka namin sa aming kalagitnaan. Ikaw po yung marinig namin, magpaunawa sa amin ng iyong mga salita at huwag po kaming makakalimot sa bawat salita na amin po pinag-aaralan. Be with us, Lord God, all throughout our service. In Jesus' name, Amen. Amen. So recap lang po tayo this month of May. First Sunday of May, ang pinag-aralan po natin ay, kung natatandaan niyo po, ano po yung pamagat na pinag-aralan natin noong unang linggo ng Mayo, yung po ay makinig ka. Noong nakaraang linggo, sumunod ka. Ayan. Nawa po, series po ito, no? Nawa po ay naaano natin. Kumbaga, pakonti-konti, hindi man po bigla ay nagagawa po natin.
So una, makinig ka, and then sumunod ka, yung susundin mo, yung napakinggan mo. Pag sumunod ka, ito na yung susunod na mangyayari po sa lahat ng mga susunod sa Diyos. Pagpapalain ka. Amen. So ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga, pagpapalain ka. Luke 11:28 or Lucas 11:28 ang ating pong main verse sa umaga po na ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Lucas 11:28. Amen. Nakita niyo na po, Luke chapter 11, verse 28. Sa taas po yan, may subtitle po yan, ang tunay na mapalad. Sabi po nito, kasi yung ano po nito, ay merong babaeng sumigaw kay Jesus Christ. No? Tapos ito po yung tugon ng ating Panginoong Yesus. Luke 11:28, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. So, sino raw yung mapalad? No, akala nung babae, napakapalad ni Maria kasi ang tinutukoy niya doon, mapalad yung babaeng nagpasuso sa iyo. Diba? Sabi diyan doon sa taas, yung sinasabi ko pong verse. Pero anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at ikarugtong po siya ho. Huwag nating puputulin. At tumutupad nito. Yan. Kaya nga yung pinag-aaralan natin, unang 2 linggo, makinig ka, sumunod ka, ito ngayon yung mangyayari. Pag tayo ay sumunod, pagpapalain po tayo ng Diyos. So sa lahat ng mga sumusunod sa Diyos, mapalad po ang mga Kristiyano sumusunod sa Panginoon. Kung titignan po natin yung Deuteronomy chapter 28, buksan po natin pero hindi po natin babasahin lahat. Tignan po natin, Deuteronomy, sa Lumang Tipan po tayo, chapter 28. Sa English version po, may nakalagay pong subtitle, Blessings for Obedience. No? Dito po sabi, simula sa Deuteronomy, chapter 28, ang mga pagpapala. Nakita niyo po yan? Doon sa merong mga Tagalog na Biblia, nakalagay po dyan, ang mga pagpapala. So marami po yan, that is verses 1 to 14. Yung mga blessings na yan na sinasabi, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Maliwanag po na sinasabi rito, if we obey, there is a blessings. Amen. So, hindi na natin babasahin lahat yan. Basahin niyo na lamang po sa inyong mga tahanan. Ano-ano yung mga pagpapala na ipagkakaloob ng Diyos kapag sinunod po natin ang kanyang mga kautusan. And then, vice versa, or opposite ng pagsunod ay pagsuway. Kapag tayo po ay susuway sa Diyos, mababasa rin natin dito sa chapter 28 ng Deuteronomy, yung nasa verse 15 na, pansinin niyo po, mas marami po ang sumpa. Nakita niyo? Pansinin niyo po, basahin niyo yan mamaya sa inyong mga tahanan. Kapag sumuway ang isang Kristiyano sa Diyos, meron po yung kaakibat na sumpa. O ano yung magiging bunga? Ano yung magiging resulta kapag sumuway po tayo sa Diyos? So, mas marami po ang sumpa kaysa sa pagpapala. Amen. No? Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, kasi nga, opposite naman ng pagsunod ay pagsuway. Siyempre, mas gustuhin po natin na sumunod sa Diyos dahil alam natin na meron po itong kaakibat na pagpapala. Amen? Yung pagpapala po na pag-uusapan po natin, hindi po siya yung pagpapala palagi na nasa kaisipan ng tao ngayon na pera. Diretsahan po. Pag sinabi pong blessing sa Biblia, it doesn't necessarily mean money. It doesn't necessarily mean wealth.
Hindi po. No? Lahat ng aspeto ng buhay natin kung saan alam ng Diyos, yun yung kailangan nating pagpapala, yun po ang pagkakalooban ng Diyos na pagpapala. So, mas magandang sumunod kasi pag tayo'y sumunod, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Kaya mapalad, kaya nga doon sa main verse natin, higit na mapalad, sabi ni Jesus Christ, hindi sabi ni Jenny, higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad ng mga utos ko. Amen. So, bilang mananampalataya, lagi po nating pipiliin kung ano ang ninanais ng ating Diyos. Siyempre, piliin natin palagi ang sumunod sa Diyos. Hindi lamang dahil para mapagpala ka, kung hindi, yun yung magiging puso po natin eh. Amen po ba? Once na tayo po ay nagdesisyon na ibigay po, ipagkaloob sa Diyos ang ating buhay, alam mo, mararamdaman mo sa puso mo na gusto mong sumunod sa Kanya. Na kahit walang mag-uutos sa'yo, mahalaga yung mga nare-remind tayo, nabibigyan tayo ng mga salita ng Diyos, napapag-aralan natin ng mga ito, pero sa sarili mo, mararamdaman mo, nangungusap sa iyong banal na spirito, na kung saan gusto ng banal na spirito, syempre, ang sundin natin ay ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan when it comes to obedience. No? 3 reasons why obedience is critical to the successful Christian life. Yan. Tatlong dahilan. Una, pag tayo po yung sumunod sa Diyos, obeying God in small matters is an essential step in receiving God's greater blessings. Ayan. Sa pagsunod po natin kahit sa maliliit na bagay lang. Yan, yung maliliit na bagay na ginagawa natin para sa Diyos, ito raw po yung daan para matanggap natin. Yung maliit na bagay na ginawa mo, na sinunod mo para sa Diyos, meron yung kaakibat na greater blessings. Kita mo ang God natin, maliit lang yung ibibigay mo sa Kanya, maliit lang yung gagawin mo, simple lang yung pagsunod na gagawin mo, pero ang kapalit, greater blessings. Amen? Buksan po natin sa Luke chapter 5. Paano po yung sinasabi natin, yung maliit na pagsunod po natin ay magbubunga ng malaking pagpapala sa ating mga buhay. Luke chapter 5, doon po muna tayo sa verses 1 to 3. Ayan, nakita na po natin. Luke 5, verses 1 to 3. Sabi po rito, minsan nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagtalipunan siya ng napakaraming tao. Anong gusto ng mga tao? Ibig makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Mapapasabi ka na lang, sana yung panahon din natin ngayon, ganyan din. Ano po? Ang mga tao, ibig makarinig ng salita ng Diyos. Kayo po ba, ginugusto nyo pa talagang makarinig ng salita ng Diyos? Tanungin mo yung katabi mo, talaga ba? Pag inaantok, gisingin nyo po. Amen. Tuloy po natin. Verse 2. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, si Simon Pedro po ito. Si Pedro. Si Simon may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. O yan sa blessings doon. Ang blessings po ay nandoon sa pagsunod ni Pedro. Kasi nakita ni Jesus Christ yung mga bangka, nakatigil po. Amen. Nabasa naman natin. Nakatigil at gusto niyang gamitin platform yung bangka ni Pedro. Kaya sinabihan niya si Pedro. No? Ano po yung blessings doon? Dahil doon sa pagsunod ni Pedro na ipagamit yung bangka niya kay Jesus Christ, yung mga tao po
ay napagpala na maayos na makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi kung wala pong platform si Jesus Christ, nakita naman natin, pinagkakalungkunan po siya ng mga tao. Pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Maingay po. Nai-imagine nyo ba yung maraming tao? Gusto lahat lumapit kay Jesus Christ? Gusto lahat makapakinig ng salita ni Jesus Christ? Nai-imagine nyo po ba yun? Hindi mapaggulo, maingay. Ikaw rin na gusto mong makapakinig, pilit kang sumisiksik. Pero nagawan po ng paraan. Dahil sa pagsunod ni Pedro. Sa totoo, pwede sabihin ni Pedro, teka muna, naghuhugas ako ng bangka ko ay naglambat ko Naano nyo ba? Naglilinis siya ng lambat niya No? Teka muna, naglilinis ako ng lambat ko Ayun, nautusan mo yan, daming tao. Pwede naman niya pong sabihin yun Di po ba? Sa mga anak, pag uutusan, minsan ganyan Teka muna, nakita ko yung ginagawa pa. Hindi sinusunod, di ba? Ganyan na yung mga tao ngayon. Mapabata, mapamatanda. Hindi lang batang maliit yung ganyan yung mga sumasagot. Kahit po matatanda na. Tama po ba? Pero si Pedro, hindi niya po sinagot si Jesus Christ ng gano'n. Anong ginawa niya? Sumunod siya, inayos niya yung bangka at doon sa bangka niya, pumuesto si Jesus Christ. At dahil doon sa ginawa ni Pedro, nakatanggap ang mga tao ng maliwanag na salita ng Diyos. And that was the blessings that they have received from that very moment. Kasi magiging problema po yun sa kanila kung hindi po yun naisaayos. Kung wala pong platform si Jesus Christ. Imagine ninyo, kahit tayong konti lang ngayon, magkakagulo kayo ngayon, walang ganito, walang mikropono, boses ko lang yung ko. Ipalagay ko, sasabihin ninyo, Pastora, nakasan mo nga, hindi ko marinig. Diba? Pwedeng ganun. O kaya, uwi na nga lang ako, hindi ko marinig. Yan. Pero nakatanggap po ng pagpapala dahil doon sa maliit. Hindi po ito napapansin. Itong pagkaturuan na to, hindi kasi parang napakasimple lang naman, di ba? Hindi po napapansin niya ang pagsunod ni Pedro na yan sa ating Panginoong Yesus, na kung saan inayos niya yung bangka para si Jesus Christ makaupo sa bangka at makapagsalita siya, makapagbahagi siya, makapagturo siya ng maayos doon sa mga tao na gustong-gusto makarinig ng salita ng Diyos. Sa kabila ng panahon, sa kabila ng sitwasyon nila na hindi po maganda. Siyempre, kapag ganyang nagsisiksikan, palagay ko naman siguro, naiinitan din sila. Tama po ba? Sa ganong nagsisiksikan, palagay ko, hindi rin po maganda yung kanilang sitwasyon. Parang katulad natin ngayon, naiintindihan ko, naiinitan po kayo. Kung naiinitan po kayo, mas naiinitan ako, wala akong electric fan dito. Buti kayo, meron dyan. Amen? What I'm trying to say is, we are still blessed, we have electric fans. Amen. At hindi po yero yung nasa paligid nyo. Meron akong share dati sa SCM, kung natatandaan ninyo, yung church sa 13, puro yero lang yung paligid nila, tapos lupa din yung... Tayo, salamat sa Diyos, hindi po yero yung naging pader natin. Pader talaga. Pero nagsimula sila na yero. Imagine niyo gaano kainit po yun, pero nagpatuloy sila. And I have good news to you. Maganda na po yung church nila ngayon. Yes. Ganun po pagtapat ang mga anak ng Diyos sa Kanya. Merong blessing. Amen? Hindi man natin agad-agad nare-receive. Hindi man natin agad-agad nakikita. Yung mga inaasahan natin na mabilisan, hindi man natin agad-agad po yun mararanasan. Pero ang sigurado, kung magpapatuloy po tayo sa pagsunod po sa ating Diyos, yun po ang pinapangako niya, meron tayong matatanggap na pagpapala. Amen po ba? Hindi po ba masaya yon? Na malaman po natin na once na sumunod tayo sa Diyos,
Minsan nga kahit hindi ka nagsasalita, kahit wala kang request kay God, siya na yung pusang nagbibigay. Kailangan to ng anak ko. Gusto to ng anak ko. Ibibigay ko ito sa kanya. Why? Nakikita niya po yung puso natin. Nakikita niya yung puso mo na sumusunod sa kanya. Amen? Iba po yung, maganda naman yung gusto nating sumunod sa Diyos. Tama? Maganda po yun. Gusto nating sumunod sa Diyos. Pero hindi po siya natatapos doon sa gusto mo lang. Okay, gusto mo? And then, after that, anong gagawin mo? Gusto mo pala sumunod eh. Anong gagawin mo? Wala, basta gusto ko lang. Pwede po ba yun? Gusto mo lang, pero wala kang gagawin? Gusto mo sumunod sa Diyos? Well, praise God! Amen! Salamat sa Diyos. Gusto mo sumunod sa Diyos. After ng kagustuhan mo, anong gagawin mo? Hakbangan mo yung kagustuhan mo, kapatid. Hindi pwedeng sasabihin mo, gusto ko naman sumunod sa Diyos eh. Hindi pwedeng lagi natin sinasabi, gusto ko naman sumunod sa Diyos. Walang Kristiyanong aamin na hindi nila gustong sumunod sa Diyos. Mind you, I say you. Kahit kayo, pag tinanong ko ngayon sa inyo, ito ba gusto mo sumunod sa Diyos? Sasabihin nyo, syempre, oo. Tama ba? Walang sasagot sa inyo ng hindi ko gusto sumunod sa Diyos. Hindi nyo ako sasagutin ng ganyan. Lahat ng tao rito sa loob gusto sumunod sa Diyos. Pero ang tanong, gusto mo? Anong ginagawa mo? Isinasabuhay mo ba? Sinasakatuparan mo ba? Kasi sabi ng Lucas 11:28, sabi ni Jesus Christ, higit na mapalad yung nakikinig at tumutupad. Hindi siya natapos lang dun sa napakinggan niya, tapos gusto niya, tapos end of line, end of the sentence. Hindi. At tumutupad nito. Kailangan, minsan, ulit-ulitin po natin yung binabasa natin para na sa ganun, mas lubos natin nauunawaan. Baka hindi nagsisingkin sa atin yon. Baka natatapos lang siya sa gusto kong makinig, gusto kong sumunod, meron akong blessings. Kapatid, hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. Hindi ganun ang sinasabi ng Diyos. Gusto po natin gawing maliwanag ito. Gusto mo sumunod, hakbangan mo yung kagustuhan mo na sumunod. Hindi siya matatapos sa gusto mo lang. Amen po ba? Tanongin yung katabi mo, gusto mo sumunod? Sumunod ka. Hindi pwedeng gusto lang. Ha? Hindi po pwede na gusto lang. Katulad ni Pedro. No? Dahil gusto niya sumunod kay Kristo, inayos niya yung bangka. Kaya naman, napagpala yung mga tao. Pangalawa, na makikita po natin pagpapala dyan, Luke 5 pa rin, verses 4 to 6. Tingnan nyo ha, doon pa lang sa 1 to 3, una, nagkaroon na ng blessings yung mga taong nakapakinig kay Kristo. And then verses 4 to 6, dito pa rin sa Lucas 5, sabi po rito, pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Verse 6, gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Amen! Anong nakita po natin dito? Pangalawang pagsunod ni Pedro. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, nung tapos na siyang magturo sa mga tao, lay down your net. Sa English version po, mababasa natin yan. Ihulog mo ulit yung lambat mo. Pero diba, nagsabi na si Pedro, Guro, overnight na kami dito. Yung overnight na yun, wala pa kaming nakuha. Wala kaming nakuha kahit isa. Pero, ano sabi ni Pedro? Dahil sinabi mo, gagawin ko. Nakita niyo po yung pagsunod? Na minsan, nangyayari po ito sa atin, dito sa iglesia natin. Lord, paulit-ulit naman kami umiikot dyan eh. Paulit-ulit naman kami nag-iimbita. Paulit-ulit kami nagpa-follow up. Paulit-ulit kami nag-evangelize. Pero dahil sinabi mo, nagawin pa rin namin, magkakaroon po ito ng
resulta. Someday, God will bless us if we continue to remain faithful to His Word. Amen. Pag nagtanim ka, meron kang aanihin. Hindi pwedeng nagtatanim tayo nang walang ipaaani sa ating ang Diyos. God knows our heart, mga kapatid. Alam ng Diyos ang puso natin. Parang ito sila Pedro. Kulang na lang sabihin ni Pedro, hindi na nga kami natulog Overnight na kami nag-ano Pero dahil sinabi mo, gagawin namin. Pag ang Diyos ang nagsabi, kahit pa sa ating pananaw ay mahirap, kahit pa sa ating pananaw ay napaka-imposible, parang magbabalik uli, parang mag-share uli dyan. Di ba tapos na nga tayo dyan? Ikot na nga tayo ng ikot dyan Di ba pinalik-balikan na natin yan? Ayaw nga Diba? Pwede mo natin sabihin yan Tama po ba? Pero pag ang Diyos ang nagsabi, no, do it again. Do it again. Again and again and again and again. Do it again. Once God says that, anong sa response po natin? Yes, Lord. Kahit paminsan ang kaisipan natin sa ating buhay, sasabihin natin, ayaw nga niyan matigas nga yan matigas nga ulo niyan matigas nga yung mga kapitbahay namin, ayaw nga nila Pero pag ang Diyos ang nagsabi, ano nangyari kala Pedro? Halos masira yung kanilang lambat. No? Sa pag-aaral po, wala pa pong isang oras yung pagbaba nila ng lambat. Nung sinabi ni Jesus Christ, lay down your nets. Ihulog mo uli. Hinulog nila, agad-agad. Napuno ng iba't ibang uri ng isda ang kanilang lambat. Hindi po ba pagpapala yun sa kanila? Amen? Bakit yun nangyari sa kanila? Kasi sumunod si Pedro. Amen. Kaya po tayo, kung ano po yung pinag-uutos sa atin, alam mo sa sarili mo, merong pinag-uutos sa iyo ang Diyos. Alam mo sa sarili mo, nangungusap ang Diyos sa iyo. Dapat susunod tayo. Sabi nga, balikan natin yung puro natin nung nakaraan, yung makinig ka. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos ngayon, anong dapat po natin gawin? Huwag na maging matigas ang ulo. Mga kapatid, bakit ka magmamatigas? Pag tayo po ay nagmatigas, ang consequence po niyan ay sa ating din naman babagsak. Pinipilit mo na hindi sumunod sa Diyos, tanggapin mo yung consequence. Ano yung consequence? Sumpa. Diba? Balikan niyo po yung Deuteronomy. Na pag tayo po'y sumuway, hindi tayo sumunod sa Diyos, meron po yan siguradong kaakibat na sumpa ng Diyos. Siyempre, kung tatanungin ka anong gusto mo, pagpapala o sumpa, ang laging sasagot natin ay pagpapala. Kung gusto mo ng pagpapala, alam mo na yung gagawin mo Tama po ba? Alam na po yung gagawin natin. Ano yung gagawin natin? Tayo po ay sumunod sa ating Diyos. Katulad ng ginawa nila Pedro. Kung saan dito po sa binabasa natin in Luke chapter 5, Jesus Christ demonstrate His power and sovereignty. Pinakita ng Panginoong Jesus kila Pedro at sa iba pang mangingisda yung kanyang kapangyarihan at saka yung pagiging Diyos niya. Pag sinabi ko, gawin mo, tignan mo kung anong mangyayari sa iyong pagsunod. Amen! Ito yung sinasabi, for God, nothing is impossible. But we have to obey. Huwag niyong tatanggalin po yun. We have to obey. We have to obey in small matters. We have to obey big things, small things. Kahit ano pa po yan sinasabi ng Panginoon sa atin, sundin po natin maliit na bagay, malaking bagay, sumunod po tayo sa ating Diyos. Amen? Saying yes to the Lord, pag tayo po ay umuo sa Panginoon, ay nagre-resulta po yan ng himala. No? It resulted in miracle that transformed our lives.
Pag tayo po ay umoo sa Panginoon, umoo sa Diyos, saying yes to the Lord, once God says to you, do this anak, yes Lord, no? Meron po yung himala. At dahil naranasan mo yung himala, nakita mo mismo sa iyong mga mata yung himala, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo, kapatid. And that change in your life, that transformation alone is a great blessings from God. Amen? Di ba kayo natutuwa ngayon sa mga sarili ninyo? Na-transform na po kayo? Na-transform na po tayo? Amen po ba? Kahit konti-konti, meron ng transformation. Meron ng mga nabago. Halos lahat sa atin dito, naranasan na ang himala ng Diyos. Sabi ko nga nung nakaraan, kulang pa ba ang ginawa ng Diyos para hindi tayo sumunod sa Diyos? Sa mga pinaranas niya sa atin, sa mga binigay niya sa atin, nanganib buhay mo, niligtas ka ng Diyos, binigyan ka ng panibagong buhay, nagkaroon ka ng napakatinding sakit, niligtas ka ng Diyos, pinagaling ka ng Diyos, nagkaroon ka ng napakatinding problema, sinagot ka ng Diyos, tinugon ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos, pinaproteksyonan ka ng Diyos. Ano pa ba? Ano pa po kaya? Bakit hindi tayo makasunod ng tuloy-tuloy sa Diyos? Ano yung dahilan? Bakit hindi natin maibigay fully ang ating mga sarili sa Diyos? Well, in fact, lahat po tayo naging saksi na kung paano kumilos ang Diyos sa atin. Hindi lang sa atin eh. Tama po ba? Hindi lang sa atin. Even to our loved ones. Kahit po sa mga mahal natin sa buhay. At ito pa yung pinakamaganda, kung ikaw mismo yung nakaranas ng himala ng Diyos, hindi ba dapat ang response mo talagang kay Lord ka na? Tama po ba? Bilang ginawa yan ng Diyos sa'yo, dapat lang at karapat dapat lamang na ang maging response mo ay sa Panginoon ka na. Kaya lang po minsan ganito po yung nangyayari. Yes, sa una. Halimbawa, bagong ligtas ka, bagong na-save ka ng God doon sa sitwasyon mo. Bagong nangyari yon, very fresh pa, kaya naman ikaw sunod ka ng sunod. And then as the day passes by, habang lumilipas ang araw, lumilipas ka na rin. Nalimutan mo agad yung ginawa ng Diyos sa'yo. Nalimutan mo agad yung pagpapala ng Diyos sa'yo. Nalimutan mo agad yung himala ng Diyos na binigay niya sa'yo. Na ikaw mismo nakasaksi, ikaw mismo nakaranas. Yun po yung nakakalungkot mo. Sana hindi po natin nakakalimutan kung paano tayo niligtas ng Diyos, pinagaling ng Diyos, at hanggang ngayon, tayo po ay hawak-hawak ng Diyos. Amen. Parang ganito, di ba sa tao, pagka meron siyang ginawa sa'yo na napakatindi, sabihin na natin gano'n, yung meron kang utang na loob, hindi ba sobrang pasasalamat mo dun sa tao na yon? Habang nakikita mo siya, hindi ka matapos-tapos ng pagpapasalamat dun sa tao na yon. Nabigyan mo na ng lechon, bibigyan mo uli ng cake sa susunod. Wow! Hindi, what I'm trying to say is, di ba totoo naman, small things, binibigay mo. Why? Kasi lubos-lubos yung pasasalamat mo dun sa tao na yun eh. Yung utang na loob mo sa tao na yun, ganun-ganun na lang. Kaya kahit ano lang yung maibigay mo, kahit ano yung meron ka, binibigay mo. Bati ka ng bati. Talagang pag nakita mo siya, nagliliwanag yung mukha mo. Niyayapos mo pa nga kung hanggang maaari talagang pinararamdam mo sa kanya that you are so thankful, you are so grateful to his life or to her life. Tama mo ba? How much more po ang Diyos ang gumawa nun? Sa'yo at sa akin. Kung sa tao, nakakaya natin ipakita yung mga ganong gratitude. Bakit hindi sa Diyos po natin? Tama po ba? Sa Diyos na makapagliligtas sa atin, sa Diyos na makatutugon sa atin, sa Diyos na makapagbibigay sa atin ng lahat nating pangangailangan. Kanina, ang ganda-ganda nung inawit natin. Anong title mo, Joy, yung una? Yahweh will manifest Himself
Doon sa una, binanggit lahat, hindi pa naman lahat, marami pong pangalan ng Diyos. Lahat po yun, pangalan ng Diyos na may kahulugan. Bakit? Ganoon siya nagpapakita, ganoon ang ating Diyos, ganoon siya nagpapakilala. Amen. No? At ganoon natin yun nararanasan. Araw-araw. Our Lord Jesus Christ will manifest Himself if we worship and obey Him. Tama po ba? No? Pangalawang pagpapala po or benefits na makukuha natin when we obey. Our obedience always benefits others. Ano ba yan? 10:35 agad? Napakabilis naman ng oras. Pangalawa, our obedience always benefits others. Luke 5, verse 7. Most of our verses, dito lang po tayo sa Lucas. Luke chapter 5, verse 7. Nung napuno na ng maraming isda yung kanilang mga lambat, ito yung ginawa nila Pedro. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Bakit halos lumubog yung bangka nila? Sa bigat, sa dami ng mga huling isda. Amen. Sa ating pong pagsunod sa Diyos, sabi nga rito, our obedience always benefit others. Pag po tayo sumusunod sa Diyos, hindi lang po tayo yung napapagpala, maging yung iba napapagpala din. Katulad itong nangyari kina Pedro. Di ba nung napuno po yung lambat nila, anong ginawa nila Pedro? Tinawag nila yung kanilang mga kasamahan na nasa ibang bangka. Nangingisda din kasi. Tama po? Nangingisda yung mga kasamahan nila na wala rin huli. Pero dahil marami silang huli, sinong nag-benefit ng lahat ng huli nila na yon? Sila Pedro lang po ba? Hindi. Kaya nga nila tinawag yung iba. Tama po? Bukod sa nagpatulong sila, syempre alaman na po natin yun. Kahit po yung mga tinawag nilang kasamahan nila, nag-benefit doon sa napakaraming isda na yon. So, ibig sabihin, pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, yung blessings na natatanggap po natin or matatanggap po natin, hindi lang po tayo yung magbe-benefit. Magbe-benefit ang family mo, tama? Magbe-benefit kahit yung mga kaibigan mo, or even yung mga kapitbahay mo, or yung mga tao sa paligid mo. Minsan kahit hindi mo sila kakilala, kahit sila nagbe-benefit dahil sumunod ka sa Diyos. Dahil sumunod ako sa Diyos. Nakita niyo po yung nangyayari pag sumusunod tayo sa Diyos. Hindi lang yung ating yung maganda. Pati yung mga tao sa paligid po natin, nagkakaroon po sila doon ng benefits. Amen? Hindi ba totoo po ito? Pag na-bless ka, sinusolo mo ba? Pag bin-bless ka ng God, di ba unang naiisip mo? Uy, share ko to. Halimbawa lang, naka-receive ka ng 10,000 pesos from the government. Uy, talagang sana ko. Ayuda. Di ba naiisip mo agad? Uy, uuwi ako agad. Parang nagmamadali ka pa. Tatawagin ko sila at pupunta kami, kakain kami sa masarap na kainan. Diba? Ganun agad yung naiisip natin. So, sinong nag-benefit? Ikaw lang ba? Hindi. Pati yung pamilya mo. And then, magbe-bless ka pa sa iba. No? Ang prinsipyo po ng Diyos ganito. Gusto po ng Diyos pagpalain niya ang kanyang mga anak. Amen. Yan po ang prinsipyo ng Diyos. Kung babasahin niyo po sa Korinto, gusto ng Diyos pagpalain niya ang kanyang mga anak. Bakit? Para sa'yo? Hindi. Para mapagpala mo yung iba. Tandaan po natin to. Pag yumaman na kayong lahat, kasama ako siyempre. Amen? Hindi pwede ang maiwan ng pastora. Hindi, joke lang. Pag yumaman na tayong lahat, never ever forget the reason why you are blessed.
It is because God blesses you to bless others. Yun yung prinsipyo ng Diyos. Kaya ako lagi kong panalangin. Kasi di ba minsan, may lalapit sa'yo, kahit yung sa daan lang, mga nakikita mo. Ako ngayon, talagang masyadong malambot ang puso ko sa mga hayop. Minsan po, pag talagang sumusobra ang mga, actually kahit hindi sobra, minsan may baon akong cat food sa bag ko, para pag may nakita ako sa daan, kahit ilang-ilang piraso, nilalaglagan ko sila. O kaya tinapay man lamang. Yung nagtinda kami ni Shea sa bagong daan, may asong maalikid sa amin. Sabi ko, wala akong dalay, bukas balikan kita. May dala akong tinapay, ako na lang nakabalik. Nakita ko siya. Sabi ko, promise ko sa'yo, halika, kinain mo. So what I'm trying to say is, di ba, pag tayo po'y bine-bless ng God, marami po ang nagbe-benefit. Hindi lang tayo. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Be-bless niya tayo para mag-bless din tayo sa iba. Huwag mo yang do not be greedy. Huwag po tayong magiging sakit. Kaya ngayon pa lang, hinahanda na tayo ng Diyos para nang sa ganon, pag po dumating na tayo sa panahon na ganon na po yung kalalagayan natin. Amen? Lahat may Bentley na. O yung Bentley po, mamahaling sasakyan. Lahat nakaparada na dyan. Uy, oh. Binili na ng SCM yung buo. Diba? Tapos di na kayo mainitan. Tigil-tigil sa kayong aircon. Ewan ko, di kayo ma-freeze dyan. Centralized. Tama po. No? Bawat sulok may aircon. Ewan ko, di naman kayo manginig. Sabihin, inahin na po yung aircon. Ganyan naman yung sasabihin ninyo. Sa kayo, tutulo yung pawis nyo. Sa mga darating na panahon, sasabihin nyo sa amin, pwede mo ba inaano na yung aircon? Diba? Bakit? Wala itong ano. Ito pong lugar natin, submeter to. Wala itong linya ng Meralco. But then again, nothing is impossible to our God. Amen? Kaya lagi po itong kasama sa prayer po natin. Why? Pag nangyari yon, hindi lang po tayo yung magbe-benefit. Itong mga kapitbahayan natin, magbe-benefit din yan. Bakit? Gusto natin malagyan ng ilaw yung paligid. Eh, dililiwanag din sila. Tama po ba? Alam niyo po, sa gabi madilim dito. Pero lumiwanag na kasi may mga iba na naglalagay na ng ilaw-ilaw nila. Pero dati wala eh. Pag naaabutan kami ng dilim dito, madilim po. Siyempre, dilim nga, di ba? Madilim po talaga. Madilim, wala pong ilaw. Pero ngayon medyo may ilan-ilan na po. Pero pagka nangyari yung pinagpe-pray natin loobin ng God, pati sila po magbe-benefit ng bagay na yan. Amen? So tayo po, bine-bless tayo ng God para nang sa ganon ay mapagpala po natin ang ating mga kapwa. Remember the greatest commandment? The first one, love our God. And then the second one is love the people of God. Amen. No, kailangan natin minsan kahit po ang hirap, may mga pagkakataon po mahirap mahalin. May mga tao mahirap mahalin eh. Tama po ba? Hindi lahat ng tao madali pong tanggapin. Hindi lahat ng tao madaling mahalin. Hindi lahat ng tao mauunawaan mo. Pero ganun pa man, kahit po may mga tao sa paligid natin or sa sitwasyon natin ngayon, na mahirap po silang kausapin, mahirap silang pakisamahan, maaaring sinasaktan din nila tayo emotionally, no? Pero sumbong mo sa Diyos, sabihin natin sa Diyos, ipag-pray po natin sa God. At ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay, hanggat maaari, ayaw ng Diyos na tayo po ay magkakasala. Hanggat maaari, ayaw ng Diyos na tayo po ay nagkakasala. Tama po ba? Mababasa rin po natin sa Biblia na ang mga anak ng Diyos wag dapat nakikipag-away. Kaya hanggat maaari, sabi nga, Lord, give us or give me
more self-control, more patience, para lang sa ganon hindi po tayo makagawa ng mga bagay na sa bandang huli po, pwede po natin itong pagsisihan. Amen? No? Kaya yung resulta po ng pagsunod natin, if we obey, ay mapapagpala din po yung mga tao sa paligid natin. And if we obey, we have this peace and joy. No? Isa pang bagay na pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, ang mga pagpapala din na matatanggap po natin ay kagalakan at kapayapaan, pag-ibig, kabaitan, kabutihan. Alam niyo po yung sinasabi ko? Fruit of the Holy Spirit. Hindi ba blessing yan kung meron ka niyan? Tama po? Isa sa mga mapapagpala po sa atin ay yung spiritual po natin. Once we are obeying our God, napapagpala niya po yung ating mga espiritu. Yung mga espiritu natin na palaging handang sumunod sa ating Diyos. Kaya ang nagiging bunga nun ay yung bunga ng banal na espiritu. O hindi ka ba magiging kahanga-hanga niyang kapatid? Kung ang bunga ng banal na espiritu, yung siyam na yun, lahat yun nasa iyo na. Hindi ba talagang praise God po yan? Yan po ay blessings. Amen? Kasi nga, tayo mismo sinasabi natin, ay nalaglag. Ano yung nalaglag? Yung self-control. Minsan daw, nalalaglag yung bunga. Ay nalaglag. Ano yung nalaglag? Yung patience. Yan, minsan ganyan, sinasabi natin, nalalaglag. But when we obey God, binabalik ng God yun. Binabalik uli po ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nagkakaroon po tayo ng kapayapaan at kagalakan sa kabila po ng kahit nasasaktan po tayo, kahit nahihirapan po tayo sa pagsunod, hindi po lahat ng pagkakataon ng pagsunod sa Diyos ay masaya, maganda, masarap. Hindi po. Mas marami po yung masakit, mahirap, di ba? Yung nakakapagod, mas marami po yung ganyan. Pero kahit na ganun yung nararanasan po natin, kahit nahihirapan po tayo, sa kabila ng sitwasyon meron tayo ngayon, piliin pa rin natin kung ano ang mabuti. At ano po ang mabuti? Ang sumunod sa ating Diyos. Amen? Dahil po nahihirapan tayo, hingin po natin ang tulong ng banal na Espiritu para tayo po ay makasunod sa Diyos. At pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, natututunan din po natin yung kakontentuhan sa buhay po natin. Nakukontento po tayo. Hindi katulad ng mga tao na wala pang Diyos sa buhay nila, wala po silang kakontentuhan. Tayo po nakukontento na tayo sa kung anong meron natin. Why? Because we are experiencing God's goodness every day of our lives. Amen. Madalas po ang pagpapala na nararanasan ng isang tunay na Kristiyano ay hindi po mga material na bagay. Kulang ka man sa mga material na bagay, no? Kulang ka man sa pinansyal na bagay. Pero kung mayaman ka naman sa spiritual na bagay na pagpapala ng Diyos, everything else will follow it. If you have the spiritual blessings, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi mo nagugustuhin lumayo sa presensya ng Diyos. Bakit? Nararanasan mo yung kabutihan niya eh. Tama po? At habang nararanasan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, hindi mo nagugustuhin lumayo pa sa Kanya. Kahit papiliin ka, kahit iharap sa'yo 1 milyon, hindi mo pagpapalit ang Diyos mo. Bakit? Higit pa sa 1 milyon ang Diyos po natin. Biro mo yung Diyos natin may-ari ng langit at lupa. Amen? Maaaring sabihin ng iba, may-ari pala ng langit at lupa yung Diyos nyo eh.
Bakit mahirap ka? Hindi niyo po ba naisip yun? Ba't naghihirap ka? Sinasabi mo, yung Diyos mo mayaman. Pwede pong ibalik yan sa atin, na ating mga nakakausap. Itong linggo na to, somebody told me, alam niya wala kaming trabaho mag-asawa. Paano kayo? Anong sabi sa inyo ng mga tao? Parang gusto niya sabihin, paano nga nagtuturo kung ganyan ang buhay mo? Parang ganyan. Diretsahan ko siyang sinagot. My life is an open book today. Wala akong tinatago sa mga tao. What you see is what you get. Kahit kami sa nagkakaanuhan kami. Diba nakikita niyo yun? Wala kaming tinatago. Kung sa ngayon, wala kaming parehong hanap buhay, ang anak lang namin, praise God. Pero sa biyaya ng Diyos, araw-araw, nararanasan namin ang kamay ng Diyos. Okay lang sa akin, sabihan ako ng mga ganon. Or pag-usapan niyo ako, si Pastora, walang trabaho, paano kaya, ganyan. Okay lang sa akin yun. Kaysa naman, pag-usapan niyo ako na si Pastora, inubos yung pera ng church. Okay na sa akin yung gano'n. Kung magtataka kayo, kasi sila nagtataka sila eh. Paano? Dalawang mo yun. Dalawang magkasunod na tao nagsabi sa akin yun. Paano kayo? Paano ka sa mga... Kasi alam nila, nagtuturo ako eh. Parang gusto nilang sabihin, paano ka nagiging good testimony sa kanila? Yan. Paano mo sinasabi yung blessings kung ikaw naman ay hindi binibless? Well, mali sila. Yes, may kulang. Maraming kulang. Totoo yan. But every day, the grace of God is sufficient for our needs. Kaya nga sabi ng Hebreo eh, live by faith. The just shall live by faith. And then someday, God will answer our prayers. Amen? Balang araw, sasagutin ng Diyos ang panalangin namin. Who knows? Bagulat kayo. May-ari na kami ng result. Aba, libre kayong lahat pumasok. Doon pala sa Isla Bonita. Hindi po. Kasi marami pong ngayon eh. Dahil konti na lang yung oras natin, sasabihin ko pa rin. Marami po ngayong pastor na papahamak at nagiging usapan sila even in social media because of money. Tama? Dahil yung mayaman naman po talaga sila, sa totoo lang. Doon sa bagay na yun, may mga yumaman talaga according to their kung ano man yung ginawa nila. Pero bilang mga Kristiyano, ito po sasabihin ko sa inyo. Investigate and observe. Huwag naman lahat uhusgahan natin. Kaya mayaman yung pastor na yan kasi hindi lahat ng pastor ganon. Baka naman pinayaman talaga ng Lord yun, kawawa naman, nababash pa. Tama po? O kaya ako mismo, pag pinayaman ako ng Lord, o tignan mo, yaman na rin pastora, meron ng e-bike. Baka e-bike pa lang nakita nyo kung ano-ano na hindi pa 4 wheels talaga, baka e-bike pa lang meron ako. Tignan mo, nakabili ng e-bike. May 3 wheels po yun. Diba? Baka kung ano-ano na yung marinig ko. Kasi meron po talagang pinagyayaman ang Diyos. Amen? Kaya sinasabi ko, kakaingat din naman tayo. Halimbawa, pagpalain talaga, kahit hindi ako, kahit sino sa mga kapatid natin, talagang merong pinagyayaman ng Diyos, maging masaya po tayo sa kanila. Kasi malalaman natin kung yun talaga ay galing sa Diyos o hindi. Tama po? Dahil nga, lagi ko nga sinasabi, open book ang buhay namin sa inyo. Gusto niyo punta pa kayo sa amin? Magta-tricycle po kayo, syempre. Yan, di ba? Pwede kayo pumunta sa bahay. You are all invited.
Yes, alam niyo pangalan ng subdivision kung saan kami nakatira? Richwood. Oo, totoo yan. Ayan, rider si Brother Robert. Richwood. Pangalan ng mayaman. Sila mayaman. Ako mayaman ako sa Diyos. Pamilya ko doon, mayaman kami sa Diyos. Amen. Pangatlo, when we obey, we will never be disappointed. Pag tayo po'y sumunod sa Diyos, hindi po tayo maging disappoint. Obeying God is always the wisest course of action. Yung pagsunod mo sa Diyos, nung nagdesisyon ka sumunod sa Diyos, yun yung pinakamaganda, pinakamatalino mong desisyon na nagawa sa buhay mo, kapatid. Bakit? Hindi ka madidisappoint sa God. Hindi ka tulad dito sa mundo. Itong boss ko na to, naging faithful ako rito. Sunod ako ng sunod kahit anong gusto niya. Hindi nasaklang ng trabaho ko, sinusunod ko pa rin. Pero kita mo, itatatwa ka niya. Pag dumating na yung mga laglagan, alam niyo yung laglagan? No? Pag dumating na yan, tingnan mo, isasama ka na sa ilalaglag niya. Tingnan yung nangyayari sa Senado. Laglagan sila ng laglag. Pero we need to pray for them. Our responsibility and obligation, kahit ganyan po yung nangyayari sa bansa natin, we have to pray for our nation. Isang bagay na natutunan ko, which is tama naman, nung nabasa ko sa social media, tayong mga Kristiyano never promote anybody, any politics, any politician, never promote. Oo nga, no, sabi ko. Sa sarili mo may gusto ka, tama? Pero huwag mo nang i-post. Yun yung never promote. Isarilinin mo na lang. Kung gusto mo si ganyan, di gusto mo siya. Kung ayaw mo si ganyan, di ayaw mo siya. But do not forget to pray for our nation. Pag sumunod po tayo doon, sino unang makikinabang? Tayo din po eh. Amen? Sino unang i-bless? Pagka sumunod po tayo sa Diyos, pinagpe-pray po natin yung bansa natin, pinagpe-pray natin si President Bongbong Marcos, kahit minsan ayaw natin sa kanyang leadership, even if ayaw natin sa kanyang leadership, we have to pray for our President. Nabigyan siya ng karunungan ng Diyos. Amen? Yun po yung papel natin dapat. Ako, isang bagay na natutunan ko nga ngayon, never promote. No? Huwag po nating bigyan ng, ini-influensyahan pa natin yung iba. Kasi gusto na, yung mga nagpo-promote ng ganyan, gusto may kakampi siya, tama? Gusto niya, meron siyang pag may mga bababasa sa comment, ganyan, gusto niya, pag ayaw, magagalit, mag-aaway sa social media, Kristiyano pa naman nakikipag-away. Ayan. Yun yung iniiwasan po natin. Na hindi po tayo magiging ganon. Even in using or usage of social media. Let's still be a role model kahit po sa paggamit ng social media. Amen. Kahit inis na inis ka na, kahit nagalit na galit ka na frustrate ka na sa nangyayari sa bansa natin, idulog po natin yan sa Diyos. Alam niyo, napakapalad po natin na tayo po ay Kristiyano. At ang sinasamba natin ay tunay na Diyos. Yung bagay pa lang na yun, na pinili ka at tinawag ka ng Diyos, alam niyo bang blessing na po yan? Amen? Blessing na yan na pinili ka ng Diyos, blessing na tinawag ka ng Diyos, more blessings kapag ka ikaw ay naging tagapaglingkod ng Diyos. Kahapon, kagabi, basta kahapon, doon sa, hindi po ako naninira, no? Doon sa nabasa kong, na-share din ng isa nating kapatid dati, isang 8-year-old girl namatay because of bleeding. Bakit siya namatay? At ba't siya dinudugo? Ipinakasal sa 40 years old man. Di ba alam niyo na kung anong religion niya? Hindi ba radio? Pero sasabihin nila, yun ay kanilang
batas, yun ang kanilang paniniwala, yun ay tama. Yung mismong propeta nila, hindi propeta nila, Muhammad. Ang pinakasalang po niyan ay 9 na taon. I don't think 9 or 13 years old. Ganyan. Doon pa lang sa bagay na yun, paano naging kasunod-sunod itong mga paniniwala na ito? Again, hindi ako naninira. What I'm saying to you is a fact. Katotohanan po yan kahit mag-research po kayo. At yung sinasabi ko sa inyo, very recent lang, 8 taon namatay kasi pinakasal siya sa 40 years old. Diba? Ano namang utak meron naman yung... Yun yung sinasabi ko. That's why we are blessed. We have a real God. Amen? Meron po tayong tunay na Diyos, and what should be our response? Maging tunay ka ng Kristiyano, kapatid, na sumusunod sa Kanya. No? In conclusion, when we choose to obey the Lord, He will bless us. Yun yung katotohanan doon. Pag pinili po natin sumunod sa Diyos, pagpapalain niya tayo. This is because obedience always leads to blessing. Sabi yan ng Biblia, hindi po ako. Tama po. And then, paano po ito yung application natin? Tulad ng sinabi ko, make it your goal. Gustuhin mo, kapatid. Targetin mo talaga na makasunod sa Diyos. Susunod ako kahit mahirap. Susunod ako kahit anuman sitwasyon ko. Susunod ako kahit nasasaktan ako. Susunod ako kahit napapagod ako. Susunod ako sa Diyos kahit umuulan. Amen? Ayan, malapit na po ang tag-ulan. Marami na naman sa mga Kristiyano, pag umulan, nawawala na rin sa church. Takot na takot sa ulan. Baka dumami sila. Amen? Si John Calvin, last na lang. Isang sikat na theologian noong panahon nila. I think sa kanya yung tulip. Tulip na siya yung gumawa ng tulip. Yun yung paniniwala ng isang Kristiyano ngayon. No? Ang sabi, according to history, si John Calvin, binubuhat na lang siya papunta sa stage. At halos nagbabamit na siya. Pero, pinipilit niya pa rin magbahagi ng salita ng Diyos. Sa kabila ng ganon ang kanyang kalagayan. Why? Kasi meron silang urgency na dapat marinig ng mga tao ang salita ng Diyos. Dapat matutunan ng mga tao itong salita ng Diyos. Meron silang ganon. Kaya kahit na ganon na yung kalagayan niya, yung pagsunod niya, kapalit ng health niya, ganon na yung kalagayan niya, sumunod pa rin siya sa Diyos. Kapatid, hindi ka pa naman ganon. Tama ba? Wala ka pa sa ganong kalagayan. Ano lang yung nahihirapan tayo? No? Madalas po nahihirapan tayo sa maraming bagay na kung tutuusin, napakasimple lang. Wala pa ni sa kalingkingan ng mga naranasan ng mga unang Kristiyano kung paano po sila sumunod sa Diyos. Sabi nga ni Kristo dun sa mga alagad niya, nananalangin siya, nadatnan niya tulog. Hindi ba kayo makapagpuyat man lang kahit 1 oras para manalangin? Amen? Sana po, nawa, habang tumatagal, yung pagiging Kristiyano natin, nagle-level up, hindi nagle-level down. Amen. Bilang marami po sa atin dito ay mga manggagawa na,
Ilan lang naman yung hindi pang worker dito? Yan, yung mga bagong kabataan natin. Bilang karamihan po sa atin dito, sila brother and sister, ay mga halos manggagawa na. When you're calling yourself a worker or a servant, ano pong inaasahan sa inyo? Sa akin din, bilang ako isa rin manggagawa ng Diyos. Ano pong inaasahan pag tinawag kang manggagawa? Nagsabi kayo, wag po kayong mahiya. Huwag mahihiyang magtanong. Ano pong inaasahan sa isang manggagawa ng Diyos? Gumawa. Tama? Kaya naman, kapag ikay manggagawa na, inaasahan ng iglesia na to na ikaw ay gumawa. Kasi sabi mo, worker ka na. Tama po. At bilang manggagawa, kailangan po natin sumunod sa ating boss. Kailangan natin sumunod sa Diyos. In spite and despite ng anong sitwasyon mo, makalakad ka pa naman, malakas ka pa, hindi ka pa katulad ni John Calvin. Alam mo yon? Katulad ng nabasa natin sa Lucas, yung mga tao nagkakalimpunan kay Jesus Christ. Bakit? Gusto nila makarinig ng salita ng Diyos. Kumusta ka, kapatid? Nainip ka na? Nainip ka na? Napagod ka na? Inantok ka na ba sa turo mo? Nawa po may naunawaan po kayo. Again, hindi man po ako kasing galing ng mga iba o ng maraming mga tagapagturo ngayon. Pero sa biyaya po ng Diyos, dahil sa Kanya, kaya ako ito nagagawa. Amen. Kaya kung kayo po'y inaantok, kapag ako po'y nagsasalita, maggisingan na lang kayo. Tama? Kalabitin mo na lang yung katabi mo para mawala yung pagkaantok. Ang mahalaga, naririnig po natin ang tinig ng Diyos at tutuparin po natin ito habang naririnig po natin ang Kanyang tinig. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita sa oras na to. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy na mangusap ka. Hindi sapat ang oras, hindi rin sapat, Panginoon, ang lahat-lahat ang dapat namin marinig, maunawaan, maipahayag sa amin. Hindi pa po ito sapat, pero dalangin namin, O God, mangusap ka sa bawat isa na naririto, O God. At higit sa lahat, magnasa kami na sumunod sa iyo. Dahil pangako mo, once we obey you, Lord God, you will bless us. You will bless us, even our loved ones, our family, our friends, our neighbors, our co-workers, kung sino man yung mga tao sa aming kapaligiran, ay pagpapalain mo rin. Magkakaroon din sila ng pribilehiyo, O Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoon, makasunod kami sa iyo at matanggap po namin yung mga pagpapala na yan na iyong ipinangako sa lahat ng makikinig at tutupad ng iyong salita. Salamat po, O Diyos. Mangusap ka nga pong tunay. Huwag pong matapos sa oras na to ang iyong kapahayagan sa bawat isa. Kahit kami natutulog, nakahiga, namamahinga, o anumang ginagawa namin, patuloy namin maalala ang iyong mga salita. Thank you, God. In Jesus' name. Amen.